kay Vice President Sara Duterte pa rin. Patong-patong na kaso ang sinampa sa kanya ngayon sa Office of the Ombudsman. And telling us more about it is our mobile journalist, Arles de Los Santos. Arles, isang buong L300 daw na van, punong-puno ng mga ebidensya, tama ba, ang pumunta sa Ombudsman? At sino-sino itong mga grupong nagsampa ng kaso? Lord at Polino, nako, ang daming ang papeles yung ibinaba dito kanina, no? Ang mga pasado alas 12 ng tanghali, ayan ay kaugnay sa isinampa na reklamo, patong-patong yan, no? Kasong plunder, bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no, ang sinampa laban kay Vice President Sara Duterte at 15 pa, no, ng mga opisyal ng DepEd at OVP, no, kasama dyan si Zuleika Lopez, no. Ayan ay kaugnay ng umano'y manumalyang paggamit ng confidential funds ng pareho na opisina na tinawag ng ilan, no, na parang sistematiko daw, no, na paraan yung pagtatago at paglilihis, no, ng mga pondo na ito, no. Busy rin umano yung mismo na may kinalaman dito at namili ng mga tao kung kanino ibibigay at kanino ipapadala ang mga ito, no. Ayon sa mga complainant, yung 612.5 million pesos na confidential funds ay dinivert, misuse at concealed, no. Kaya naman mayroon daw, may mga cash advances din silang nakita, no, na inilabas, no, kagaya na lamang yung ibinigay sa AFP officers na si Vice President Sara Duterte din daw ang nag-utos at yung mga opisyal na yon ay hindi naman daw dapat na makakuha ng mga pondo ng gobyerno, at least from the confidential funds, no. Gayon din ang anilay kaduda-duda at ilang mga questionable na mga pangalan doon sa mga resibo ng confidential funds kung saan nga lumutang, no, itong pangalang Mary Grace Piatos at iba pa na kalapit doon sa pangalan ng mga chichirya, kung saan nga sa pag-recheck din ng record 1,992 na mga pangalan na ito, no, 1,322 sa mga ito ay walang nakitang birth record sa Philippine Statistics Authority. So Arles, ang mga complainant dito, kasama dyan ang mga activist priests na sila Father Flavie Villanueva and Father Roberto Reyes. Kasama rin si former Finance USEC Shelo Magno. But did they say bakit nila fina-file itong kaso ngayon? Marami kasing kung may question sa timing, no, ng pagsampa ng kaso because this also coincides with these allegations being made by VP Sara Duterte's former aide na si Ramil Madriaga. Hindi natin natanong, Polino, kung meron bang connection ito doon kay Madriaga and yung filing na ito ngayon, no? But at least ayon kay Father Flavie, no, nais nila na kalampagin itong ombudsman para tuldukan na ang anilay makirino sa checks sa system ng checks and balances sa ating pamahalaan. Si Vice President Sara Duterte daw kasi, no, ay ilang beses na paulit-ulit na nililihis ang usapin na ito at hindi sinasagot yung mga tanong sa kanya. May narinig tayo doon kanina na natanong, no, na hindi ba confidential fund siya kaya nga hindi kaya confidential yung mga statement na inilalabas o information dito. Pero ayon kanila Father Flavie, confidential funds ito, oo, pero still it is public funds, no. Kaya dapat ma-account ng tama kung paano ito ginastos. Particular dito kasama, no, yung 100 milyong piso na na-spend o nagastos daw sa loob lamang ng 11 araw. So ayun ay para daw sa mga safe houses and rentals, no. Pero sa loob lamang ng 11 araw naubos daw ito agad, no. Kaya naman tinatanong nila, nais nila, no, na malaman at mapaliwanag din kung paano nga ba talaga ginamit itong pondo na ito ng OVP at ng DepEd na parehong kapwa na confidential funds. Pero Arles, confident ba sila na mako-convict si VP Sara on plunder charges? Kasi alam naman natin, ang plunder, isa yan sa pinakamahirap na i-prosecute. Hindi lang siya as simple as saying na nagkaroon ng misuse of funds, diba? Kailangan din patunayan na yumaman siya doon. She enriched herself with these funds. Pauline, yung patungkol doon, no, yung sa kung tiwala sila na mako-convict. Ang ayon kay Father Flavie, with a prayer. They're hoping, no, na malaman nga yung katotohanan kung paano ginastos itong pondo ng bayan. May paliwanag. Isa yun sa mga mahahalaga na puntong binigyan din nila, no. May paliwanag saan din nila yung pera, paano ito ginastos, kasama din syempre yung mga resibo. Kasi kahit ma-account man na tama yung pagkakagastos sa pera, kung yung ilan sa mga resibo dito ay dubious, no, o kaduda-duda para sa ilan, tumatama pa rin daw ito, no, sa tiwala ng publiko kung saan nga ba napupunta ang pondo ng taong bayan. Sigit ko lang, Arles, sa tanong mo, Tita Pau, noong Oktubre, nagsabi si Ombudsman Boying Rimulya na yung findings daw ng House Committee on Good Government
nung kanilang mga pagdinig noon, ano, ay maaring magsilbing guide, no, yung mga tanong, yung mga findings doon para dito sa kanilang kaso. At ano pa ang alam mo sa isang final sa Office of the Ombudsman na kaso? This time against Surigao del Sur, 1st District Representative Romeo Momo Sr., Arles. Before tayo dumako doon, Lord, no, nakita natin yung ilan sa mga annexes, no, nito ng i-final nila Father Flavie at ng iba pang mga youth leaders, no, at mga civil society members, yung ilan sa mga findings ng Kongreso, no, doon sa mga paulit-ulit na pagdinig patungkol dito nga sa confidential funds. Pero kaninang umaga, mas maaga-aga pa, no, nagulat tayo na meron din palang nag-file mula sa Surigao del Sur ay kay 1st District Representative Romeo Momo Sr. Ayon sa kanila, bakit daw idinagdag pa itong si Momo, no, sa mga miyembro ng isasagawang bicameral meeting para sa 2026 budget. Sa kabila kasi niyan, meron daw 1.4 billion pesos na mga proyekto na nakuha itong si Momo, yung mga kaugnayan nito sa iba pang mga kumpanya, no, doon sa kanilang nasasakupan. Ang ilan dyan, mga flood control projects at mga school buildings, no, pati yung ilang mga fuel-related businesses, meron daw kinalaman o parang may mga connection ito kay Momo, no. Kaya ayon sa kanila, dapat daw masilip, no, kung ano nga ba yung legal na basehan nito. Kaya naman nagsampa din sila ng mga reklamong graft at plunder dito kay Momo, no, doon sa mga kumpanyang konektado sa kanya. At yung kanina mabilis lamang pero talagang ramdam yung emosyon doon sa nag-file at talagang sumisigaw at tinatanong talaga yung plano ng pamahalaan sa kabilangan ng ganitong mga alegasyon kay Momo at sa iba pang mga magbabatas. Alright, Momo, maraming salamat sa ating Mojo, Arles de los Santos.